Hello! Hello po, Papa Jackson. Hi, magandang morning. Good morning. Good morning po. Good morning. What's your name? Jem. Wala ko naintindihan. Ano ulit? Jem po. Jem. Ano yung nasabi mo? Nyem? Ano yun? Gem? Jem. Yes. Ano yung spelling ng gem mo? Gem. Gem. Oh. Okay. Parang apelyido ko to. Ilan taon na si Gem? 34. At you're calling from what part of the world, Gem? Tagig. Taguig. Alright. Anong trabaho ni Gem? Sa private company po. Night shift. So anong trabaho? Working po ako ngayon. Anong trabaho mo? Ano yung mga sagot mo? Ang lalayo. Ano ba yan? Sorry. Back office. So parang VA. Opo. Okay. So work from home ka? Yes po. Okay. May asawa ka na? Yes. Gusto mo magkwento na? Walang one-liner to. Yes, no, opo. Ano ba yan? Sorry, I'm so nervous. Ilan na anak mo? Ano po? Ilan na anak mo? Isa lang po. Isa lang. Ilan taon na? 7 years old. 7 years old. Grade 1, grade 2? Apo. Grade 2. Grade 2 na. Okay. Alright, sige. Asan si Mr. ngayon? Naka-duty po. Bakit ano siya? VA din? Hindi po. Ano siya? Law enforcement. Police! Yes. Anak, baka kilala niyo yung nakabuntis doon sa unang caller. Hindi. Baka kilala lang. Ito naman, police. Okay naman. Okay naman. Narinig mo ba yung motto ko kanina? Opo. Ano? X. X yun. Ano yun? Wala akong sinabing gano'n. Gumagawa ka ng kwento ako sa'yo. X yung police na yun, sir. Wala akong sinabing, sige, ba't ka napatawag? Yun po. Mag-start na po ako magkwento. Sige lang. 9 years po kami mag-boyfriend-girlfriend. Before po kami nagpakasal and nagkaroon ng baby. 9 years Tapos, kayo magjowa. Yes po. Okay. Ano na una? Nagpakasal kayo o nagka-baby kayo? O nagpakasal kayo dahil may baby kayo? Ang nauna, may nangyari siyang maling naging na babae siya. Tapos, naging siya ng second chance. Tapos, ang reason niya kung bakit, kasi po, ayaw ko pa daw mag-baby that time, ganyan. Kaya daw, ganon. Siyempre, hahanap ng dahilan. So, nung ika-7 na taon kayo, niloko ka niya dahil ang dahilan niya, kasi ayaw mo magkaanak ganon. Yun daw. Opo, yun daw. Okay. Sabi niya. Isa sa reason niya. Pero talagang ayaw pa magkaanak ng time na yon. That time, yes po. Kasi, before that, nagkaroon ako ng gallstone. So, po muna ako. Nagpagaling muna. Tapos yun po. Okay. Tapos, and then after that, so yun po, ang nangyari po, nanghingi siya ng second chance. Sabi niya po, hindi niya nagagawin. Teka lang muna, ikwento mo sa akin yung yung, paano yun, nahuli mo siya? Apo. At kano katagal siya may iba? Ano po kasi, yung training po siya, pinupuntahan ko po siya, ganyan. Siyempre kami pa rin po, ganyan. Tapos, noong time na yon, nagkaroon po siya ng kachat or kamit doon sa place na yon. Kumpusa. Sige.
Ganon. Ganon po yung nangyari. Pero, yung time na yun, pagka nag-aaway po kami, tapos yun nga malayo siya, ganon. Pero kami pa rin po. Tapos that So, nung time, babae siya, paano mo nahuling may babae siya? na marami pong chance na nagkakaroon kami ng problema, tapos alam ko po na parang iba na, ganon, parang may something, ganon. Tapos, gumagawa po ako ng dummy account para makita ko yung girl, yung na-search na girl, ganyan, kung anong eksena, mga ganon po. So, ano eksakto na huli mo? Ang una po, nahuli ko lang ay may chat history sa yung sa log call, ganun po. Pero burado po yung mga chats, ganyan. Tapos yun po, nangyari po. Okay. Sinasabi niya po sa akin na hindi, ko lang yung, nakachat ko lang yun, ganyan. Tapos throughout that moment, wala na po, parang pangit po talaga yung trato niya, or basta ganun po, papangit na po yung trato niya. Tapos yun, ang sinabi niya sa akin, hindi daw sila nagkita noon. Then one time, so may dummy account nga po, kaya po nakita ko po dun sa post ni ate girl na sad girl siya. Imo yung ko may picture. Pero yes. baka naman yung girl hindi rin aware na siya na yung lalaking tumachat sa kanya ay may jowa. Hindi kaya biktima rin si ate girl? Pero nalaman din niya po pero tuloy pa rin sad girl si ate girl. Pinangakuan daw siya, ganun. Tapos nakachat ko rin yung girl. Tapos yun, basta ganun po ako, nakachat ko rin yung girl. Sinabi ko na na yun nga, na may jowa nga dito, ganyan. Tapos, ayun po, fast forward po, bumalik na siya dito sa Manila. And then, magkasama na ulit po kami. Tapos, nakifeel ko po na, yun nga, nakita ko yung post ng girl na yung mukha, silang dalawa. Sad girl si girl, ganyan. Tapos sabi ko, ano to? Kala ko ba, wala. Sabi ko, hindi kayo nagkita, ganyan. Okay. Kasi hanggang sa, ayun, syempre, wala na siyang, kawala. Hindi na maitatanggi. Tapos, okay pa rin po. Kami pa rin po. Tapos, nung time na yon, nag-work pa rin po ako night shift, ganyan. Tapos napapansin ko po, nagiinom siya hanggang madaling araw, ganun. Until one time, nasabi ko, hindi na to yung girl na yung dati sa training niya kasi wala siya dito sa Manila. So, sabi ko, yung traces ng pag-uwi niya, anong oras na, ganun. Tapos walang chat, walang Tapos, so parang parang nag-iimbestiga ka? Opo, wala. Hindi kaya ikaw yung nagpupulis, hindi kaya hindi siya, no? Baka nga. Parang totoo talaga yung asawa po na pulis, mas pa. FBI, gano'n. Okay, sige, tapos? Tapos po, yun pa, nahuli ko po na, basta yung pag-uwi niya po ng madaling araw na yun, pag-uwi ko after ng shift ko, nakita ko siya na borlogs na kasi niya, super laseng. Tapos, pagtingin ko po ng phone, kinakalkal ko, sabi ko, ano kayang, meron dito. Pero bago that time, may nakita po ako sa safari na, so binubura. Binubura niya yung safari. Naka-iPhone to, safari eh. Yes. Binubura niya po yung history. So, sabi ko, bakit may naka-login na Facebook dito, which is yung Facebook ng isang, basta may login ako na Facebook na. Tapos sabi ko, bakit wala na dito, binubura. Di yung time na yon tulog siya, tapos sinecheck ko. Tapos sabi ko, may call, may last call. Tapos may message na hindi niya nabura na sabi sa kanya, lasing ka.
Ganon. Pero walang hindi nakasave. Basta Ganyan. yun lang yung nakita mo, Tapos lasing ka. Coming from a girl? I'm not sure yet. Mm-mm. Chinek ko yung number sa Facebook. Dati nakikita pa kasi yun eh. Mm-mm. So nakita ko, sabi ko, sino to? Parang ganon. Kasi hindi ko naman siya kilala. Ganyan. Mm-mm. Tapos ayun, nakita ko po. Ang girl na yung Facebook ng girl. Tapos sabi ko, ano kayang meron, ganyan. Tapos hindi ko po pinapansin muna kasi sabi ko baka wala naman, ganyan. Mm-mm. Sakto pag tingin ko po ulit ng Safari, pag double check ng Safari, nakalagin yung dami account ni kuya mo. Tapos Iba pangalan. Yes, ibang pangalan. Dami account niya. Nakalagay Lespo. Ibang pangalan. Pero alam ni girl na si kuya mo yon. After that, wait lang muna. Gumalaw siya. Ano ba tawag nito? Aware ba yung girl na may jowa itong lalaking to? O baka biktima rin yung girl? Alam, sir. Okay. Alam po talaga. So, kaya ko nalaman na alam niya kasi nabasa ko po sa conversation nila. Na yung si girlfriend daw, ganito, ganyan. Pinanood nga namin to ni girlfriend. Mga ganun po. Okay. Napamatay ka sa apo. Tapos po, ang nangyari po, gumalaw siya. So, sumakap. Sabi ko, hindi ko pwedeng bitawan to. So, ang ginawa ko, tumakbo po ako sa labas, lumabas ako, tapos nilak ko yung gate. Ako lang po yung may susi, saka yung mama niya. So nilak ko po yung mama niya umalis. So, ibig sabihin, nagising siya, hinabol ka niya, yun ba yun? Hindi pa niya pa po hinabol. Siguro, lasing pa, ganyan. Basta umalis lang po kasi feeling ko magigising na siya that time. So, umalis pa ako. Nagstay po ako sa isang place na talagang kinalkal ko lahat ng dami account na yun. Tapos doon ko po na-find out na yung girl before sa dati niyang training, kinakausap niya doon, nilalandi niya ganito, ganyan. Itong bago naman, yung dito sa Manila, then nakita ko po doon na-confirm ko po doon sa convo nila na may nangyari po sa kanila. What? Ay, sorry. So, iba pa to dun sa girl. Sorry na, Google. Hindi naman taga Mandaluyong yan, ano? Hindi. Ano pa po to? Hindi recently. Okay, sige. Bago kasi kami kasal po. Si Maya yung caller kanina, na dali. Okay, bago tapos. Kami kasal po. Tapos yun nalaman ko po na yung girl daw ay shock proxy, mga ganyan. Basta ganun po. Kaya mabilis lang makuha. Langak, oo. Yeah. And yun nga po, nanghingi siya. Siyempre, wala naman na po siyang ilulusot kasi nahuli na. Andiyan na yung ebidensya lahat-lahat. Tapos, sabi niya, hingi daw siya ng isa pang chance, gagawin daw namin yung pangarap namin, mag-aasawa na daw kami, papakasalan na. Yan yung kwento kung bakit nagkaanak kayo. Yes, kasi ang dahilan niya sa'yo ay kasi ayaw magkaanak kaya naghahanap ako ng ibang matres, ganon. Yan. Hindi naman ganon. Ay, sorry. Ako lang naglagay ng matres. Pero parang ganon. Yes po. Yun lang. Tapos yung time na yun, kaya yung hindi ko ma-differentiate kung nauna ba yung pagpapakasal or dahil pinasal kami, dahil buntis ako, hindi. Parang pinag-pray ko na, kasi hindi ako buntisin, tapayak, hindi ako fertile, gano'n. Tapos, wala ka pala kay Maya kanina. Oo. The please lang, oo. Oo nga eh. Basta gano'n. Tapos nagpaalaga ako sa doctor, ganyan. Nung time na so talagang habang nasa tinrabaho ninyo. Okay. Yes, ako. Okay. Habang nasa reconciliation kami. So yun, sabi ko, Lord, kung para sa akin talaga to or what.
ibibigay mo po, ganyan. So talaga Kung ano naayos kayo ng talaga. husto, ano? Yes po. Mm. So, okay, naging okay kami. Yung sakit na nangyari na yung kasi pinaamin ko siya, inamin naman niya lahat, wala siyang tinago, ganyan. So, eventually, na-accept ko day by day, ganyan. Tapos habang nagbubuntis ako, hindi ko na focus yun. Siyempre, dito Kumbaga, na ako sa kumbaga blessing pass namin. is pass na doon sa part na yon, ano? Yes. Siyempre, Oo. nagpatawad ka nga po, kaya pass is Oo. pass. Tsaka syempre, So, abala na kayo nun na ano na gumawa ng baby. yes, opo. Kapag, So, yun po. wait lang, natanong ko na to, Jem eh. Pag ganun ba, paano yung, ano yung naka-schedule na maggagawa, mag-intimate kayo, ganun? Paano yun? And actually, siya po kasi hindi niya po alam yung mga ganong process. So, ako lang po talaga nag-process na punta ako sa OB. Hindi, yung, ganyan. syempre, Tapos, yung OB, that's you preparing your body. Pero yung magiging intimate kayo, tuwing kailan yun? every other day naman po, lagi naman po nagko-construction ng bahay. Sabi nga ni Mama Melanie. Ikaw na yung nagyayaya. Kasi syempre may Hindi po eh. kumbaga Nakarin. compatible naman kayo sa part na yon. Opo, kasi hindi naman ako tumatanggi or hindi ko naman siya para i-deprive doon eh. Nako, yung madikit lang eh, no? Nagliliyab kayo eh, no? Yes, opo. Ay, si ano pala yung kanina? Si Jella pala yun, hindi pala si Mayo. Iba pala. O, tapos, Tapos po, edi ang nangyari, yan, okay naman po. So, pumasok na kami sa pagiging mag-asawa, ganyan hanggang sa nagkaroon ng maraming problema sa family, ganyan. Tapos, ano po, 2 years po ako, after ko panganak, 2 years po ako hindi nag-work. Tapos, siya po lahat, that time is pandemic. So, okay po lahat ng finances, ganyan. So, ang nangyari po ay, fast forward na po nung ay, nakapag-work. wag ka mong fast forward. Habaan mo yung kwento. So, hindi ko alam sa mag-start. Tapos, din pa, ayun po, nagka-work. Sige. Nagka-work na po ako. Tapos, yun po nagkaka-problema. Ganon ang sinasabi niya sa akin na mayabang na ako, ganyan. Kasi, Bakit naman yun nasabi mayabang ka na raw? ano po kasi siya, baon sa loan. Ano no? Baon sa loan. Baon sa loan. Okay. Yes. Tapos, saan niya ginagastos yung yung mga inuutang niya? Sa family niya, tapos, sa family niya na mama at papa niya or gano'n. So breadwinner din pala ang kuya mo. Breadwinner, yes. Yun lang. Breadwinner po. Tapos, nag-work na ako after nung pandemic. Tapos, yun nga po, mas malaki na yung sinasahod ko, ganyan. Ang sa akin noon, wala na nga halos ikaw inaangkat, kumbaga, ang pangat ng word. Wala ka nang masyadong... Inaambag, ganun ba yun? Inaambag, yes. Tapos po, palagi niyan pa rin yung gawain mo. Hindi ka na nga ng babae, pero palagi kang nag-iinom, present ka lagi sa inuman. Basta Noong time po, na yan, noong time na yan, na-uniformed na siya. Opo. Ano na to after 5 years, 4 years, 5 years, ganyan po. Ganun na siya, hindi na nawala yung ganun niya na pag may free time, nagiinom, tapos sa mga tropa, pag yung ibang tropa niya hindi pupunta kasi hindi pinayagan ng asawa, pero siya pupunta pa rin kasi wala, hindi ko naman siya pinipigilan and kahit pigilan mo naman, wala ka namang magagawa kasi pupunta pa rin siya. Ganon. May one time na nilalagnat po ako, tapos sabi ko sa kanya, may tumawag, gabi na. Sabi niya, pupuntahan ko lang si ganito kasi tawag niya ako. Sabi ko, alika, tignan mo ko, hipuin mo ako. Sabi ko, mainit ako. Sabi ko, pinilit ko lang tumayo dahil
walang nagpapakain ng anak ko ng maayos. Ako lang ang Mm. nakakapagpakain ng maayos. Okay. So, gano'n pa rin. Go pa rin siya. Sabi niya, "Hindi, saglit lang ako." Ganyan na. Sabi ko, "Sige, tingnan natin yung saglit mo." Yung saglit niya, inabot ng madaling araw. Mhm. Yung mga ganong instances po. Tapos meron din na pag inaaway ko siya, siya pa yung galit, gano'n. Tapos meron din na galing siya sa pananglamay. Tapos Mm. hindi niya ako sinama kahit gusto kong sumama. Yun pala kasi niya para ano siya, free siya hanggang madaling araw siya, ganyan. Bakit naman gusto Diba? mo sumama Tapos, sa lamay na yun, ha? opo, sa lamay ng kamag-anak nila. Hindi ka niya sinama, Yan po. ano. Buti ano, no? Ganun. Kasi nga, Buti hindi ka mm, nagsabi, "Ayaw mo ako sama! Dalhin mo dito yon." hindi, hindi naman. Makikiramay ako, Ayun po. ayaw mo ako sa sauce. Tapos, Tapos pag uwi niya po, mm, sa libing na kinabukasan, mm, pumunta pa rin siya ng tanghali, ganyan. Tapos punta mm, po siya. Tapos ang nangyari, sabi ko, bakit hapon na, paggabi na, wala pa rin, gano'n. Wala mm, man lang paramdam, walang text. Hindi ko alam kung nasaan na. Gabi mm, tumawag, lasing na lasing na. mm, Sabi niya, buksan mo yung gate, ganyan. Sabi ko, ano to, parang mm, gano'n. Tapos, binuksan ko. Pag uwi niya kasi, Papa Jackson, sanay siya na aasikasuhin ko siya, kakain siya, ganyan. That time, dalawa lang kami ng anak ko sa bahay, so wala po akong handang pagkain. Kasi mm, in-orderan ko lang yung anak ko, yung tira ng anak ko, yun ang kinain ko. mm, So naghahanap siya ngayon. Ay ako, hello, pissed off ako, bakit mo ako hahanapan ng pagkain, ganyan. mm, Tapos nagwala-wala siya, ganyan. As in na parang binabastos ko na daw siya, ganyan. mm, Ganun po. Tapos may situation din na parang pinag-aawayan na namin yung sa schedule ng bata sa school. okay. Kasi sabi niya, hindi mo alam ganitong oras yung pasok. Sabi ko, hindi ko na monitor kasi nag-work ako eh. Sabi ko, Mm, ikaw nasa GC ka rin, bakit hindi mo i-double check man lang or mm, dalawa tayo dito kumbaga. Tapos mm, inaano niya ako ng ganun. Tapos binalik niya yung anak namin na 30 minutes late na sa school. Tapos binalik niya. Tapos sinabi ko, bakit hindi magandang dinaretso? Ganyan. mm, Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, bakit hindi mo alam? Ganun niya ako. Tapos sabi ko, bakit nga hindi ko alam? Sabi niya, kasi tanga ka. Gumanon siya. Naku, sinabi niya yan. Ako. Mm, Tapos that time, nasampal ko siya. Kasi inulit niya. Sabi ko, mm, sobrang sakit sa akin no na, hello, nag-work ako eh. Kung mm, kaya mo ba ng finances mo na bahay na lang ako, kaya ko naman maging housewife, kaya kong milata dito, antayin ko yung mm, pera mo, bigyan mo, ganyan. At tapos sabi ko sa kanya na wala ka nang inaambag dito, ako na lahat yung sahod mo, kulang na nga sa'yo sa mm. pamilya mo. So Ganun. Kasi ang tawag niya na sa akin, nagkasumbatan din kayo? ang tawag niya na sa akin mayabang, ganyan. Mm. Well, Tapos hanggang sa sa mga salita mo medyo mayabang nga 'yun. Nagigets ko naman na galit ka na. Pero yes, siyempre yes. pag sinabi mo 'yon, talagang mayabang ka dun. Opo, Kasi opo. Yun mag-asawa naman kayo po. 'di ba? Oo. Mm, mm. Tanggap ko naman po na ayun na nga po yung kamalian ko talaga sa Mm, pinagsamahan namin. And then yung nangyari po, mm, basta yan na po yung kaguluhan ng relationship namin yung sa pag-iinom lang niya. mm, Tapos hanggang sa napagod na ako sa bills, ganyan, hinayaan ko siya na putulan ng kuryente, mga ganyan. mm, Tapos ayun, siya gumawa ng paraan, binayaran niya tapos hindi ako umuuwi that time. mm, Parang mm. 1 month to 2 months ako hindi Saan ka umuwi saan kasi ka nga, nagpunta? sa work po kasi namin puwede pong mag-stay pag-work in office, gano'n Eh po. So do'n po ako yung anak mo, saan nagpunta?
dahil nga po magkakasama kami sa house, so sabi ko sa kanya, dahil inaasa mo rin naman din sa pagkaiinom ka, ganyan, di go na kayo dyan, magkakasama kayo na yan, ganyan. So, hindi, asan yung anak mo? Parang Iniwan ganun mo po. yung anak mo? Iniwan ko po sa kanya, pero pinupuntahan ko po kapag off ko, tapos Alam mong lasinggero, iniwan mo sa kanya. Ilang taon yung bata nun? 6 po. Opo. Ganito po kasi, Papa Jackson, kaya ako iniwan yung bata kasi feeling ko wala akong pupuntahan, wala na po akong magulang. Okay. Tapos, yun po ang sobrang hirap para sa akin na ialis din yung bata kasi po sanay na sa kanila, ganyan, sanay na dito sa kanila, sa side nila, ganon. And hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. So, kumbaga, ang nag-alaga ay mga nanay niya, ganon. Opo. Ayun nga po, nirereklamo niya yun na wala daw matinong nanay. Sabi ko sa kanya, sana bilang lalaki, bilang leader nitong family natin, sana naisip mo muna kung ano yung nararamdaman ko para matiis ko na hindi isama yung anak ko or iwan ba, ganyan. So, iniwan mo yung anak mo, tapos binintang mo sa kanya, Hindi naman po, hindi ko naman po sabi mo lang binintang yun Pero kumbaga, naiintindihan ko na umalis ka because hindi mo na kaya. Pero the fact that you want to put this on him, pero ikaw yung umalis, parang it's a little bit inappropriate for me. Yes po. Yun nga po ang pagkakamali ko. Tanggap ko naman po yan. Yan na po talaga yung mali na nagawa ko. Okay. Pero as in, wala naman po akong, yun nga, wala naman po akong lalaki or what not. Tapos nasa work lang naman po ako. Tapos lahat po naman ng kailangan ng anak ko, pinupuntahan ko siya, binibili ko yung mga needs niya, ganyan, yung pagkain sa grocery, ganyan, bibigay po ako. Okay. Sobrang hirap lang po na hindi ko maisama gawa nang wala naman po akong pupuntahan eh. Kumbaga ako nga, wala akong pinupuntahan, nasa office lang ako kasi kahit nahihirapan ako humiga doon, matulog, yung hindi ka wala ka sa sarili mong yun po yung tiniis ko. Sa side ko po Pero alam ko po na mali. Hindi ako naaawa sa'yo kasi decision mo yun. Tapos, yun nga po, medyo magulo na. Tapos, come September po, last year, feeling ko dun po nag-spark na nagkaroon po siya kasi ganun pa rin, hindi pa rin siya tumitigil. Hindi siya tumitigil saan? Sa inom po. Tapos kahit magbati kami, magbabati kami, may mangyayari lang sa amin, gano'n, tapos okay na. Kaya nga sabi mo po kanina na, syempre alam niya na may nangyari na sa inyo, akala niya okay na kayo. Pero ako, sa akin, sinabi ko yan? Grabe ka Tapos ayun na po. Tapos ito na nga dumating na sa point na meron na babae na ulit siya. Tapos sinabi ko sa kanya na na alam mo kung ano yung kaya ko namang gawin. Sabi ko ganun, kahit gano'n kita kamahal or kahit kung ano man ang nagawa ko before na pag-iwan dito, ganyan. Parang hindi ko na kayang tanggapin, ganyan. Sabi mo? Tapos sinabi ko po yun sa kanya. Tapos, ang sinabi niya sa akin, na parang kaya daw niya ginawa yun kasi nga daw parang iniwan ko daw siya sa ere, tapos pag nag-uusap daw kami, parang ako lagi yun. Yung parang siya daw yung laging talo, parang gano'n po. Tapos, ayun, yun yung sinasabi niya, dapat nag-meet kami halfway, ganyan. Sabi ko, hindi mo kasi tayo inayos, hindi mo ako kinakausap about dun sa problem. Kung talagang
pagiging leader ba. Mm-mm. Dapat ikaw yung upo, ikaw yung magsasabi sa akin na ganito tayo, ganito gawin natin. So, ito na nga po, ang nangyari po, yung pinuntahan ko sa office para vowsy ako. Mm-mm. Alam mo kasi, Papa Jackson, ano siya, mabait siya sa ibang tao, alam na okay siya. Tapos, may gano'n naman po talaga mabait sa ibang tao. Pero sa asawa, hindi, basta may may kulang, ganyan, may hindi tamang ginagawa. Mm-mm. Tapos, ayun po. Tapos nagpabawsi po ako. Tapos na nangyari sa bawsi ko, so sobrang tagal po, ang tagal po ng first psych test consultation. Tapos po yun, inalis ko po yung bata, inalis ko yung anak ko sa house namin nung nangyari yun. Tapos sobrang galit na galit siya, ganyan, na yung anak ko daw, anak niya daw ang kahinaan niya, alam ko daw na ganyan. Tapos hindi niya na daw kayang anahin yung ugali ko, ganyan. Tapos, yun, binalik ko na po yung bata kasi po nag-exam. Tapos, yung nandyan po kami, bumalik kami sa bahay. Ayun po, parang hindi ko pa rin po matiis. Ayun, naging okay kami ngayon. Dahil parang hindi okay. Yan. Ano nangyari? Ba't ka naging okay? Siyempre may nangyari po. What? No! Unbelievable. Charot. Alam mo yun, Papa Jackson, yung sobrang sakit. Okay, okay kayo, pero parang ikaw sa sarili mo hindi ka okay. Oo, tanggap mo na kamalian mo yung may mali ka. May mali ka. Ano mali mo? Pero, yun nga po na parang naging mas mataas ako sa kanya kasi naano na yung ego niya. Ganun po. So, inamin ko naman po yun. Inaamin ko naman po sa kanya yun na yun nga, yung mali ko. Kaya, tapos hindi ko rin po gusto na gano'n na yung tingin sa kanya. Parang, kasi alam ko naman po na mabuti siyang hindi tao. Hindi mo gusto? Sino may gusto nun? Ikaw gumawa nun. Kasi sorry inaamin mo pero hindi mo gustong ginawa mo. Parang it's a little bit elusive eh. Diba? Ang lakas manipulative eh. I mean, if you say sorry, just say sorry. Diba? Walang pagkakaiba yan that if he apologizes to you for all the stupid actions na ginawa niya, walang dapat paliwanag doon. Sorry lang yon, diba? Hingi lang ng tawad. But in your case, you want to justify your actions eh. Gusto mo na, I mean, you are not willing, you're a classic case of you want to apologize but you are not really apologetic. No, apologize naman po ako, Papa Jackson. Well, it does not, nagsama na po ulit kami. It does not feel like you are. Kasi, pinapakinggan kita kanina pa. Lahat ng inamin... Baka it's the way I talk po. Lahat ng pagkakataong umamin ka na may kasalanan ka, in the same breath that you admitted that you've done something wrong, you justify it. And you play the victim. Umalis ka ng bahay, iniwan mo yung anak mo, tumira ka sa opisina. The next sentence that you said, tiniis ko nga po yung yung tulugan keme. Ha? Biktima ka, ikaw ito umalis. Sana nag-rent ka? Diba? Kumbaga, ibinintang mo sa kanya, kaya pinansin ko kanina eh. Ibinintang mo sa kanya na ikaw yung nakawawa. Excuse me? I mean, kung nagkamali. Wag ka maging manipulative. So wag mo rin sabihin sa akin na baka sa pagkasalita ko, but precisely the point. Hindi mo pwede excuse yan. Parang ngayon, naging mataas po ako sa kanya, hindi ka naging mataas. Naging mapagmataas ka. Opo. Yun. And then sabi mo na, ano sabi mo? Hindi ko naman po talaga ginusto yun. Sino gumusto? Kami? Baka ako. Baka ako talaga jowa niyang jowa. Pinapansin ko lang ito, Gem. Anyways, nagbalikan na kayo. You now live under the same roof. I have another question. Gusto ka ba ng family niya?
Opo, nung nalaman nga po nung mother niya na gano'n ng babae, inaway-away siya, gano'n hanggang sa sila ng mother niyang nag-away, Wala namang ganyan. question yung pagkakamali niya. But ikaw naman kasi kausap ko eh. So, Mm. the trajectory of my advice will be towards you, not for him. Kasi ikaw yung Yes, kausap ko eh. yes, Not at any yes. point kakampihan natin yung maling ginawa niya. Of course not. Mm. Okay, sige tuloy. Mm. I'm sorry. I'm sorry to have interrupted you. Tuloy mo na yung Mm. kwento mo, ma'am. Ayun po, yung ngayon po situation, Mm-mm. kasi yung okay kami na parang hindi ako okay, ganun po yung nangyayari. Tapos, parang bumabalik na naman po siya sa nakabukod na po kami, as in hindi, wala na yung family niya. So it's just Ganon. you, siya, Yes. at yung anak nyo. Opo. Okay. Mm-mm. Tapos, ayun po na, napapansin ko, bumabalik na naman, nag-iinom na naman, ganyan. Mm-mm. Tapos, last time, Paano i-describe mo sa akin yung nagiinom na naman? Like, how worst is that worst? kapag, off niya, ganun, Mm. mag-iinom, tapos kahit pinapauwi ko na, hindi pa rin uuwi, ganyan, sasabihin na saglit lang, ganun, parang ako, bakit, ganun pa rin, parang paulit-ulit, ganun. Tapos, nung Well, last week one lang, of two things is true, or maybe both are true. Number one, he is that irresponsible, or two, he'd rather not be around you. mm, tapos po, ayun, last time, so naka-duty po siya 24 hours, tapos kinabukasan duty daw po ulit siya kasi nga, yung kapalitan niya may ganun something. Tapos kinabukasan naman, umuwi siya ng tulog kami ng anak niya, tapos may kinuha yung kotse, pinuntahan yung mga tropa, hinatid dun sa inuman na pupuntahan nila. Hinayaan ko lang, sabi ko, hindi ko siya sinachat or hindi siya nag-chat din kung nasan siya, kung anong eksena niya ba sa buhay niya. Hanggang sa, tinitiis ko din, manang ako hanggang alas 3 na siya umuwi. Sobrang lasing. So, yun. Kala niya siguro, okay lang ako, ganyan. Tapos, syempre, hindi ko matiis yung anak ko syempre, parang yung anak ko na hindi kami nag-uusap, ganyan. Sabi niya, Mama, bakit mo inaano si Papa, ganyan. Tapos yun, kumain kami ng McDo, kinabukasan ng, tapos sabi ko sa kanya, wala akong sinabi. Bago siya pumasok po, the other day, nagyaya siya. So, inano ko siya, talagang nireject ko. Sabi ko sa kanya, ano bang akala mo okay ako? Sabi ko, alam mo naman na hindi ako Nagyaya okay. siya ng sex po. Ano yun, nakahubad na yung pantalon niya tsaka ka nag-no? Hindi po. Buti na. Nag-embrace, ganyan. Kasi bangit yun eh. Sorry. Pangit yung imagination ko. Akin. Hindi po. Tapos, ayun nga po, sabi sa kanya, sinasabi ko naman po sa kanya, Papa Jackson, na alam mo, hindi ako okay eh. Sabi ko, mag-usap kasi tayo. Ang sinasabi niya, Papa Jackson, dinadahilan niya na hindi pa kami makapag-usap. Saka na daw namin pag-usapan yung problema pag talaga mag-uusap na kami. Kasi meron po kaming, after na nangyari po, di ba? Naghanap kami ng house. So, meron po kaming ina-apply ngayon na condo unit. Okay. Ganun po. Tapos, on process po ngayon. Okay. Tapos, yun po. Yun ang inaano niya na siguro na hanggang makalipat kami. Pero sa akin, parang okay, sige, wag na muna natin pag-usapan. Pero hindi ako okay. Parang gano'n. Tapos, sobrang umaano na yung anxiety or hindi ako nakakatulog bago pumasok. Parang kakaisip. Pero sa kanya, wala namang dapat isipin, matulog ka, mga ganun. Ano ba ang anong concern mo? I wanna understand. I know that you have concerns. I get that. But your story is a little bit all over the place and I'm trying to find
find out exactly what is it that you want him to understand about how you feel. Ayun po, yung sinasabi ko po kanina na about sa vowsy, so meron po kasing, hindi niya ako kinakausap, diba, para maging okay tayo, or hindi siya gumagawa ng move para mapag-usapan namin yung nangyari. Parang ano siya, iwas siya doon sa ginawa niyang mali. Na parang lahat na ng kisi sa akin na kasi nga ganun nga yung ugali ko. So inayaan ko lang go with the flow, ganyan. Tapos may yung sa vowsy po yung sinasabi ko, meron akong schedule for psych test. I'm not sure. For psych test po. Psych test. So kinasuhan mo siya? Opo, nung time na galit po ako, yung nahuli ko po. Kailan yan? Actually, hindi pa naman po yun kaso, Papa Jackson, kasi magpa-file ka pa lang. Kailan yan? Kailan ka nag-file? That was February po. This year? Ganyan. Yes po. Okay. That's a little bit weird. No? You go home to the same house with the person that you filed the case against. Di ba? Kasi nauna po yun yung pagpa-file kasi nung galit ako, nung time na galit ako, 'di ba? Tapos sobrang tagal po ng process. Nauna pa yung pagbabati namin. So, po yung ano na status ng case ngayon? Ito po nga po, may first first consultation ng psych test. Sabi ko sa sarili ko kung pupuntahan ko yon. Gusto ko rin kasi ma-process po kung ano po yung itong lahat na nararamdaman ko kasi parang hindi talaga okay, parang hindi talaga ako okay, gano'n. Tapos ganyan pa, parang hindi ako nakakakuha ng... The question is, are you pursuing the case against him? Actually, hindi naman ako, Papa Jackson. Kailan yung psych test mo, kamo? This August po. Okay. So ano yan? Tutuloy ka doon? Kasi ganito yan, If filing a case, I want you to listen carefully, ha? If filing a case against him is to serve your best and to protect your best interest, karapatan mo yan. Yes. Okay? If you really think that you were disadvantaged and things were unfair to you, di ba? Unquantifiable yan di ba? Oo. Wala naman kasi pwedeng ikaso sa asawang nagger, no? Pero may pwedeng ikaso sa asawa. Hindi naman ako nagger, tahimik nga lang po. Hindi lahat ng tahimik ay o toxic, sige. Okay, sige. Hindi lahat ng asawa, wala naman pwedeng ikaso sa asawang toxic, Pero may pwedeng ikaso sa asawang nagloko. Tama? Okay, and that's to protect your best interest. I'm completely with you sa part na yan. Karapatan mo yan. That's completely your call. But, may but kasi dyan You cannot pursue this case, go home to the same house, and hang this case over his head and pretend that everything is okay. It does not work that way. You cannot have the cake and eat it too. You cannot hang this over his head at isipin mo na okay naman tayo Kasi the fact na nagbati na kayo, dapat nagbati na kayo. But you have not, hindi mo pa sinasara yung kaso So pumili ka. Balak mo siyang kasuhan? Papa Jackson, actually, hindi ko naman siya balak kasuhan. Yung sa psych test lang. No. Alam mo, Jem, nandun ka sa vowsy kasi gusto mo siyang kasuhan. Wag tayo, let's not try to tawag nito, let us not try to change the reality of this conversation. Papa Jackson, yung psych test po ang gusto kong talagang para ma-process ko lang kung ano talaga tong nararamdaman ko. Naintindihan ko yon, Your Honor. Pero nagpunta ka sa vowsy, dapat sa hospital ka nagpunta. You go to vowsy because you're filing a case. Ito naman si Jem. Look, I am not telling you na mali ka. For all we know, I'm with you.
Gets ko yan. Kasi syempre kung feeling mo, kailangan may paglaban yung offended party ka, di ba, Your Honor? Yes, Your Honor. Nagigets kita. Ang punto ko lang, di ba, a part of what you're telling me tonight, ang litanya mo, hindi kayo okay. So therefore, Hindi ako okay. Ako po. hindi rin siya magiging okay because there's a case hanging over his head and you go home to the same house. And you're intimate to each other except for kanina. Kanina ba siya hindi mo pinagbigyan? Last, ano po. So it does not work. So mag-decide ka, makikipagbati ka ba o balak mo if you want to pursue justice against in favor of yourself and against him, i-pursue mo yun. Karapatan mo yan eh. Pero ang nangyayari ngayon kasi he is being held hostage. Tanda mo, pulis yan. Alam niya yung kalakaran. Hindi mo siya pwedeng lokohin. Pulis yan eh. Hindi mo siya pwedeng lokohin na hindi, doon lang ako sa psych talaga interesado eh. Hindi, nagkakaso ka. Ito naman si Jem. Kaya nga po gusto ko itang tawagan about this or ano. Well, anyways. Yun po. I'm just saying, ha? I'm not completely against what you want to do. Kung gusto mo kasuhan mo, pinapaliwanag ko lang sa'yo na hindi kayo maaayos. Wala bang maayos kayo kung ganyan. Okay. Yan po. Gusto ko lang siguro mag-seek ng help kasi sa kanya naman po parang hindi ko na kumbaga yung andito tayo pero tulungan mo naman ako na maging okay din ako. Kasi binibigay ko naman sa'yo lahat. Okay naman tayo, hindi na ako. Kumbaga, hindi na ako gano'n or inaayos ko to, magtulungan kumbaga. Tulungan mo rin ako kasi diba, hindi din naman gano'n kababaw lang yung sakit na nararamdaman ko. Hindi porket na okay na, parang gano'n po. I agree with you. I completely agree with you. But there are things that needs to be adjusted here. Look, ganito Okay, can I talk to you? Do I have your attention and then an open mind? Yes. Okay. I will say this to you not because I do not understand what you're going through because you've been cheated on. Okay? Yes po. Okay, but I will say this to you because this is exactly what you're doing. You are trying to weaponize your emotion against him. That's what you're doing. Wini-weaponize mo yung emotion mo against him. And there's nothing wrong kung ang ending na gusto mong puntahan ay maghiwalay kayo. I just don't follow that you are at this emotional status right now and yet ang end goal na gusto mo ay maayos kayo. Mm-hmm. Because even in any negotiation in this world, diba, one of the first rule to make peace is to lay down your weapons. Yes. And you are not laying down your weapons. You still have a case against him. Naisip ko lang naman po yung case na to kasi nga po. Hindi yun ang point ko. We are talking right now. Ito Okay naman po. si Jem, alam mo ikaw, papadalang kita ng milk tea dyan sa bahay ninyo ngayon. Yes, please. Kasi alam mo ang asukal pagkain ng utak yan, ha? You cannot want na maayos kayo and not lay down your weapons. Number one, you have a case against him. Whatever you tell me now,
yung kaso, naandyan pa rin. So make up your mind, itutuloy mo o hindi. At kung hindi mo itutuloy, you tell him. Sabihin mo sa kanya, you know what? Iatas ko na yung kaso because I want to fix things between us. Gusto ko maayos tayo. I want to hear from you exactly what you feel. Ano ba yung nagagawa ko para masaktan ka? Baka may nagagawa ko na feeling ko, hindi ko alam na nagagawa ko na. Baka may pwede akong i-adjust. Take your time. I'm going to wait. Lalaki, mahirap magsalita yan. When you're ready, you tell... Start! When you're ready, you tell me. Kausapin mo ako. This guy will not win an emotional contest against you kasi lalaki yan. Diba? Sometimes, and not sometimes, most of the time, yung ang tawag nito, yung sama na loob ng lalaki, it comes out as frustrations. Diba? It comes out as frustration. And you're going to feel a guy being distant, being cold, being disconnected, nonchalant, and all of that. That's the guy's way of communicating na masama din ang loob niya. You can ask all the guys here. I'm not saying that you're wrong. I'm just saying if you want to fix this, you cannot have your weapon aimed at him and then claim na I want to fix this. Hindi ako okay. It doesn't work that way. That's counterintuitive. Opo. So tanong mo sarili mo, ano, gusto mo siyang kasuhan o gusto mo ito maayos? Kasi hindi... Gusto ko naman pumaayos sa Jackson. Well, tanggalin mo muna. Stop hanging this over his head. Nagigets kita eh. Ganito, Jam, listen carefully, ha? Yes po. If you're telling me na gusto mo ito maayos, if it's really from the heart that you're telling me na gusto mo ito maayos, maraming bagay ang mga nagawa niyang unfair sa'yo ang palalampasin mo na. That's part of fixing things. Maraming mga bagay kasi gusto mo maayos eh. Hindi naman kayo magpinsan, mag-asawa kayo eh. Maraming bagay ang kahit sabihin mong nagawa niyang mali sa'yo, maybe how he explained himself sa lahat ng pagkakamaling ginawa niya. Diba? At hindi pa niya, kumbaga hindi ka pa niya nakukumbinsin dapat patawarin siya. Pero kung gusto mo ito maayos, marami doon ang palalampasin mo na. However unfair that is to you. And I think you are not ready for that. That's part of making peace. And part of having peace sa relasyon yung dalawa is not focusing on how you feel. Tanong mo siya na nararamdaman niya. I am sure this guy will have a lot to tell you. Alam mo sa buong kwentuhan natin, I have been talking to you for almost an hour now. Everything has been about how you feel. Nothing is about him. I am not saying that there will be a point that he can justify cheating on you. Of course not. But I never heard you factored in kung ano nararamdaman niya. Lagi lang umiikot ang kwento mo sa nararamdaman mo na para bang ikaw ang dapat konsiderasyon lang when it comes to emotion. So, ganun kasimple yun. Marami kang papalampasin. That is if you want this to be fixed. Kasi hindi pa pwedeng, pati na tayo ha. Pero hayaan mong i-force ako yung case kasi mali mo, magtubatuto ka doon. It doesn't work that way. Hindi, Sige. And you have to verbalize that to him.
kailangan mo sabihin sa kanya na, ina-atras ko yung kaso. That is if you want to fix things. Pero kung gusto mong ituloy yung kaso, hindi ka mali. Tandaan mo, hindi ka mali. Kasi karapatan mo yan eh. Karapatan mo yan eh. Nasaktan ka talaga. Anong gagawin natin? Diba? I wanna hear this from you. Ano sa palagay mo ang ma'am, ang pinakakasalanan mo dito? Kasi yung kasalanan niya malino ko narinig sa'yo. Ikaw naman. Yun nga po yung sinabi ko po sa inyo kanina na parang na-over ko na po siya sa pagiging leader niya sa family namin. Dahil parang tapos na ko po sa kanya na kaya nga po yung post sinabi niya sa akin na mayabang daw. Ganyan. Apaka na po yung pagkalalaki niya. Have you ever tried to apologize sa part niya? Kung feeling mo mali ka dyan? Opo, nag-sorry naman po. Kaya nga po, tinanggap ko po na, yun nga, kaya nagbalikan dun ulit kami kasi sabi ko, hindi naman na siguro nagawa yung pagkakamali niya kasi kung hindi naman din siguro. Hindi mo kasalanan yan. Kasalanan niya yan. Pagkakamali niya yan. Hindi mo kasalanan yan. That's my point. But, kaya nga po, yun din yung, kaya tinanggap ko na rin yung nangyari. Pero ang sakit, ang hirap lang po kasi talaga, yun lang yung kaya gusto kita makausap kasi nabigyan ako ng insight kung ano ba, kasi ang ko talaga dun sa vows is makausap lang yung psych. Okay, wait lang. You said something, ang hirap na that's a revelation na. Okay. I will give you an assignment. This might not work, this might work. Ready? Na po. Okay. Only if you can. And one day, do the reverse na siya naman. No? But only if you can. I want you to afford the chance that you can talk to him and tell him that you are still hurting from what he's done. And solicit his help. Anong point ko? Sabihin mo sa kanya. Sinabi ko naman po yan eh. Alam mo ikaw, Jem, hindi ka marunong makinig. Ano sinabi mo sa kanya? Sorry. Hindi, una ka eh. Total, sinapawan mo ako. Ano yon? Sige, tuloy mo. Game. Sinabi ko po na hindi ako okay. Hindi ko kayang magsaya dahil hindi ako okay talaga. Ganun. Gusto kong tulungan mo ko kung paano ako maayos. Mag-usap tayo. Pero kasi parang iwas siya. Sinasabi niya lagi na hindi naman natin kailang ipasok yung bad vibes, ganyan. Pag-usapan natin yan, pag-uusapan na natin. Yung ganon, parang ako hanging-hanging ako, ganon. Paano ako? Yung nararamdaman ko, parang hindi ako nakakakuha ng support, ganon. Well, he does not believe that he can get a fair reaction from you. Yun lang talaga yan. Hindi siya naniniwala na fair ka sa kanya. Hindi siya naniniwala that you're going to consider exactly how he feels. Naniniwala siya na ang relasyon ay umikot sa emosyon mo. Tapos unlike po sa una niyang ginawang mali, Papa Jackson, doon talaga sorry talaga siya, ganyan, tapos umiiyak pa siya. Pero this time, parang, although alam ko naman na wala na sila nung babae, gano'n, nung nakaano niya. Pero, ngayon parang, hindi ko nararamdaman na sorry siya, nag-go with the flow na din, ganyan. Sobrang hirap lang po sa part ko na parang hindi ako nakakakuha ng support. Pero gusto ko naman po maayos, lalong-lalo na para po sa anak namin. Siyempre, ang hirap naman na walang buong family yung baby ko.
kung love ko naman yung love ko talaga, Papa Jackson. Kaya nga po, hindi ko kayang i-let go pa rin kahit sobrang sakit yung gano'n. Well, sayang, no? Kasi may sabihin sana ako kanina pero nangunguna ka. Di wag na, ikaw na bahala. Sorry po. No? Sorry. Okay na, wala na ako sa mood. Yan ang ugali mo, hindi ka marunong makinig. Sisingit ka ng sisingit. Sige na. Wala na, matampuhin pa naman ako. Tampuhin ako eh. Sorry na. Ay, hindi, matampuhin ako. Wala, yan, wala. Hindi. Baka yan ang problema mo siya yung dalawa, no? Ganyan ikaw lagi. Hindi kaya? Ay. Ano, can I finish my thoughts? Yes, please. Okay. I want you to go to him and not talk about how you feel. I want you to go to him and not talk about what you want him to deliver to you. I want you to go to him and not tell him what he can do for you. I want you to go to him. Let's just do it the other way around. Because I want you to ask him, is there anything you can do to make him feel that he can trust you and be vulnerable to you? And that will not happen overnight. It will not happen overnight. It is going to happen after so many attempts. And only then, pag okay na siya, you tell him, pag okay ka na ha, tulungan mo na ako. Because I need you as a man to lead this family. So gusto ko okay ka. I want you to feel good about me as your wife. I want you to feel good that you know that you're the leader of this family. I want you to feel good na kahit na mas malaki pa may ambag ko sa bahay natin na to, I want you to know that you are still the leader of this family. And only then, pag okay ka na, pag feeling mo leader ka na, pag naibalik ko na yung balls mo sa'yo, tulungan mo rin ako. Because I need that from you. That's what I was about to tell you. Kaya lang singit ka ng singit. Sorry po. Feeling mo kasi ikaw yung umiikot sa'yo mundo. Baklang to. Impyerno. Sko. Urat. Nakakaurat. Sorry po. You just assume. You just assume things. You see, evidently, yung gusto mong gawin has everything to do with serving your purpose. Nothing about him. Look, I'm your friend, Jam. Of course, I want you to have this fixed. Nakakatuwa nga kayo. Ang dami niya ng pinagdaan ng kawalang yan ng bawat isa. Diyan pa rin kayo, magkasama pa rin kayo. Hindi lang nakakatuwa na tumutuloy kayo, na-stress kayo parehas at toxic kayo sa bawat isa. Tama? Opo. Mm-hmm.
uulitin ko sa'yo, Jem, ha? Opo. I mean, if there's really a pure intention of fixing this, marami siyang kasalanan sa yung papalampasin mo. It will be water under the bridge. Papalampasin mo yan. Kakalimutan mo na. Yun, totoo yun. Mhm. Kasi that's what it means to start over again. Ba't ka umiiyak? Siguro nalalabas lang po lahat ng sakit. Kaya po napapaiyak. Mahal mo kasi itong tao to. Tama, mali? Sobra naman po. Alam natin mahal mo siya. You know, the reality is, the very person that you love the most will be the same person who can hurt you the most. In the same manner, the same person who's hurt you the most will be the same cure to take away the pain. Ay, Hindi ba na-miss yung yung tahanan na hindi toxic? siyempre gusto ko po. Siyempre lalo para sa anak namin. Mhm. Okay. Kung maririnig niya ito ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? I-share ko na lang po siya. Teka lang, hindi kayo pwede makichismis? Wala, ganon. Hindi, I'll take your advice po. Okay, Kung paano yan. anong mensahe mo sa kanya? Anong tawagan niyo? Ang tawagan ng marami, mahal. Paltan niyo yan, ha? Oo nga, parang nga. Ano ba yun? Okay, ano mensahe mo sa kanya? Go ahead. Nandito pa rin naman ako kahit sobrang gano'ng kasakit tanggap ko yung mga mali na ginawa ko, mali na ginawa mo, pero yung sinasabi nila na para sa anak na lang, hindi gagawin mo kasi mahal mo pa yung tao. So, I still want to grow old with you. Sobrang sakit lang sa ngayon. Pero kung na kailangan mo ng time para kahit sobrang unfair, pero siguro by God's time magiging okay din. Lahat at naayos din tayo. I agree with you. That's good. This could be a start, no? Jem, no? Tama, no? Jem, no? Oo. Ka na umiyak dyan. May sasabihin ako sa'yo. Yes, please. Asan siya ngayon? Asan siya ngayon? Nasa duty po. Anong oras siya uwi bukas? Hindi ko po alam. Di kami nagchat-chat. Mamaya, umaga. Bumili ka ng cake. Uy! Yung cake? Oh! Opo. Tapos maglagay ka ng message doon. I miss you, ganon. Tapos, makikinig ka ba? Yes.
Tapos hiwain mo yung cake. Nakikinig ka. Yes. Tapos sabihin mo, kain tayo ng cake. Sabihin mo, ha? Let's kwentuhan tayo, ganun. Okay? Nga po. Tapos, pagkahiwa mo ng cake, sabihin mo sa kanya, gusto mong kainin tong hiwa ko? Ng cake? Ng cake? Hi. Ay, grabe. Hiwa ng... Ay, utak mo ha. Nako, talaga. Ano bang kinakain na hiwa ng cake? Ah, grabe. Sobra yan. Sinasabi. Pinapatawa lang kita. Oo. Thank you po. Kaya yan. Jem, kaya yan. Diba, Jem? Sana. Ha? Yes, sana kaya pa. Of course. Bakit naman hindi? Ano dyan na kayo? Ang dami nyo na nalagpasan eh. Diba? Napansin mo ba? Yes. Dami nyo na nalampasan. Ano ka ba? Okay? Yes po. Anong bibili mo mamaya? Tawan-tawa si Gemma. Ano bibili mo mamaya? Cake? Ayan. Pwede rin bibingka. Sige po. Sabihin mo. Mura. Meron sa aristocrat. Bibingka tsaka puto bombong. Sabihin mo sa kanya, gusto mong kainin tong hiwa ng bibingka ko. Ganon. Tapos, isubo ko yung puto bombong mo. Oy, si Jem na-excite. Hindi. Alam mo, yung mga ganitong bagay, kung hindi kayo magkaaway, it should, being kinky around your partner, should something that's supposed to be normal. Tama? Pag hindi nyo kayang gawin yan, ibig sabihin you're guarded. You're not being vulnerable. If you cannot be silly around the person that you are with, you are with the wrong person or you are not doing enough. Ulitin ko ha, if you cannot be silly around a person, you are with the wrong person. Totoo yan. Totoo yan. You have to be able to be silly around the person that you love. So alam mo, Jem, when you plan to grow old with someone, the sex will go one day. Matitigil yan eh. Diba? One day you can no longer, diba? One day you can never hindi na kayo magkikiss, na kayo magyayakap, mawawala lahat yan eh. Ano ang maiiwan is your ability to communicate around each other. And sometimes communication, you have to be silly around the person. Kasi wala na ibang elements. Diba? Opo. Naiintindihan mo? Yes po. Okay? Yes po. Maraming salamat sa pagtawag ha. Thank you po sa insight sa lahat na sinabi na. Alam mo na ha, na bibili ka ng cupcake. Hindi, pinapatawa lang kita. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you po sa time. Sorry po ang haba. Oh, it's okay. It's okay. This is my job. And it's completely fine. This is what I do. Salamat po. Listen to you guys. Good morning po, ma'am. Thank you. Good morning, Papa Jackson. Bye-bye. Bye-bye.